Para sa ating tanong ngayon, dahil kahapon nga ay naglabas po ng pahayag o ng resulta ang ating Supreme Court kaugnay sa petisyon na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, kaugnay sa TRO, at ito po ay idininay ng Supreme Court. Tanong po natin, sang-ayon po ba kayo sa naging desisyon ng ating Korte Suprema na tanggihan ang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pagpapalabas ng temporary restraining order? Ayan, kayo po ba ay agree or disagree? Ano po ang inyong pananaw tungkol dyan? I-share nyo po sa amin. Pwede nyong ipadala sa 0916-296-6625 o kaya ay mag-comment sa ating FB page, ang 1116 DXAS Your Community Radio. Pag-usapan natin. Kahapon nga ay naglabas po ng resulta ang Supreme Court kaugnay sa hinihinging request ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa TRO. At gusto ko pong basahin sa inyo ang mismong naging pahayag ng Korte Suprema. Sa kanilang official statement, sinabi po nila na sa botong 951, isinantabi ng Korte Suprema ang hiling para sa isang temporary restraining order o TRO at status quo anti-order na inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Humiling si Senator de la Rosa ng TRO at itong tinatawag na status quo anti-order, at kung saan para nga ito ay sana pigilan ang DILG, DFA, ang DOJ, PNP at NBI, BI, AFP, CIDG na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa International Criminal Court, ICC Red Notice at diffusion mula po sa International Criminal Police Organization, Interpol, o anumang dayuhang hudisyal na kasangkapan ng walang warrant na nagmula sa hukuman ng Pilipinas. Ang interim relief o pansamantalang lunas lang ang napagpasyahan naman ng Korte Suprema. At kung saan sinabi rin nila, reresolbahin pa ang anumang pangunahing issue na inihain ng mga partido sa kanilang mga pleading at mosyon sa mismong pangunahing kaso. Ang buong resolusyon at ang separate concurring at magkakahiwalay na sumang-ayon at dissenting opinion o hindi sumasang-ayon na opinion ng mga miyembro ng Korte Suprema ay i-upload naman daw nila sa website ng Korte. At kahapon to expected Lunes o sa next week pala, Lunes, May 25, 2026. At dahil po dyan, makakasama natin si Professor Arnel Golen Sanchez para lalong ipaintindi sa atin ano ba ang naging statement, ano ba ang naging motion ng Supreme Court kaugnay nga dito sa request ni Senator Bato de la Rosa. Prof, good morning. Welcome po sa ating program. Good morning, ma'am. Good morning sa ating tagapakinig at sa mga nandiyan sa Sambasulta. Mm-hmm. Gusto ko lang batiin, ma'am, yung mga members natin sa airport, talagang napakasipag, yung mga mapopromote sa martial art, and then yung mga kaibigan natin sa transnational headed by Director Gal Marcilla. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa atin lahat. At medyo excited ako sa topic na ito dahil marami po sa ating mga kababayan ang hindi naintindihan kung anong nangyayari dito sa korte, sa legislative body at saka sa executive department po natin. Yes, ma'am. Ano po? Yes po. And actually, parang continuation ito ng ating naging discussion last week, Prof, Last week wala pang result. Ngayon, meron na. Kahapon nga lang ay inilabas na. Pero Prof, medyo hati po dito. May mga nagsasabi na parang wala na. Tapos na ang laban. Talagang maaresto na si
Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero ang kampo naman nila Senator Bato de la Rosa, ang sinabi, TRO lang ang dininay. Meron pang main issue na nire-resolve pa, bibigyan pa ng desisyon ng Korte Suprema. So, ang tanong namin, Prof, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin, batay po doon sa naging statement ng Supreme Court, ano ba yung dininay at ano pa yung mga inaasahan doon sa Supreme Court para kay Senator De La Rosa? Sarah, bago ko sagutin yan, dapat malaman muna ng taong bayan, ano ba itong TRO? Sa mga nakakaintindi ng batas, alam na alam po ito eh. Pero sa ating mga ordinary citizen, mamamayan, dapat malaman natin kung ano ba itong TRO o Temporary Restraining Order. Nang ibig sabihin lang naman ito ay temporary legal remedy on the part of the court or the Supreme Court to grant kung ano yung pinipetisyon niya. So halimbawa, ang pinipetisyon ni Senator Bato ay huwag siyang arestuhin. Opo, kasi it will cause harmful effect sa kanya. Immediate po ito, kaya siya nag-file ng temporary restraining order para hindi siya arestuhin. Pero it does not follow na kapag dininay, ay talo na siya. Remember, this is just a temporary order coming from a decision from the Supreme Court. Kasi meron pa pong issue nito na i-decide pa ng Supreme Court. So hindi po ibig sabihin nito na dininay, talo na po sa korte. Still, yung main issue na pinitisyon ni Senator Bato together with the former President Duterte ay still pending and yet to be decided po. Pero eto, Prof, ano ang impact nito kina Senator Bato de la Rosa nang dininay ang kanilang TRO? Malaking bagay po ba ito? Kasi parang yung palasyo din natin ay nagsabi na kahapon na valid ang warrant of arrest ng ICC. Ibig sabihin po ba nito talagang mas pwede nang arestuhin si Senator Bato? Well, anytime naman, with or without, pwedeng arestuhin si Bato. Kaya po mismo ang Supreme Court nagkakahati-hati sa kanilang decision. Remember, siyam ang pabor na i-deny. Siyam naman ang lima, tama? Lima naman ang 951. Ang kumbaga pabor kay Bato. Ang siyam ay hindi. Kung titingnan natin Sarah, medyo mabigat itong labanan na to. Na ultimo ang Supreme Court ay medyo nag-iiba-iba ng kanilang decision. Kasi yung lima niyon, yun yung tinatawag na may dissenting opinion. So, ibig sabihin, pabor sila sa temporary restraining order ni Senator Bato. And majority na siyam ay i-deny. Pero kagaya na sinabi ko, hindi ibig sabihin nito na talo na. So anong impact nito kay Bato? Medyo kaldag din ito sa kanya. In a sense na although pending pa yung kaso, siyempre ang Executive Department, lalo na yung nai-issue na warrant of arrest, ay pwede nang i-execute anytime kaya Senator Bato. Opo, pwede din siyang arrestuhan. Yun po ang effect nun. Kung nagsabi kasi ang Supreme Court na granted yung kanyang temporary restraining order, baka mangilin pa. I'm not saying na totally, mangilin pa yung may hawak ng warrant of arrest na arrestuhin si Bato dahil may Supreme Court order na grinant ang kanyang tinatawag na petition yung sa TRO about his arrest. Prof, balikan ko po kayo doon sa 951. Di ba po ang yung 9 na nagsabi wag i-grant ang TRO, bakit po kaya mas marami ang hindi sumang-ayon? I mean, kung iisipin natin, majority halos po na mas marami sa kanila ang ayaw bigyan ng TRO si Senator Bato de la Rosa. Ano pong nakikita niyong wisdom na meron kaya sa kanila? At bakit 5 lang, isa pa yung abstain? Well, una sa lahat Sarah, igalang natin yung decision ng Korte Suprema. There are 14 associate justices and 1 chief justice. Yung chief justice, siya naman yung magde-decide talaga kung
parehas yung botohan eh. Pero bibihira nangyari yun eh. And itong kaso ni Senator Bato ay kakaiba ito at first time nangyari nito. So itong siyam na to, malamang iniisip nila na itong Republic Act 9851 na yung penalizing the international humanitarian law and genocide, etc. ay naisip lang nila, sa palagay ko lang yun ma'am, na wag muna bigyan wag muna i-grant yung temporary restraining order. Pero ulitin ko, hindi ibig sabihin nun natalo na si Bato. Kasi anytime pwedeng mag-decide ang Supreme Court, i-reverse nila, i-grant panandalian na wag muna arrestuin. At ito na, malapit namin didesisyonan yung kaso ni Bato. At doon na lang magkakaroon ng tinatawag na final judgment o ruling kung papabor nga o hindi kay Senator Bato. Pero ano po yung pwedeng maging dahilan din para ma-reverse din ang desisyon ng Supreme Court? Parang lalabas po ba na kung halimbawa magre-reverse, ibig sabihin mag-yes na sila to grant TRO, lalabas po ba na nagkamali sila sa unang desisyon nila? Pwede po bang magkamali sa desisyon? Hindi, Sara. Ang ibig sabihin lang naman ng temporary restraining order na temporary legal remedy. Kasi panandalian, ito munang aming gagawin, i-grant or not i-grant habang dinidesisyonan yung main issue, yung kaso na pinipetisyon ni Senator Bato. So, yun ang nakikita ko dito. At kumbaga, sorry to say, the Supreme Court is now going what we call the play safe sila. Kasi halimbawa, no, kung greenant agad nila, mas tingin ko mas magkakagulo ito. No, sasabihin nila pinapaboran si Senator Bato. So, yung nakikita ng mga justices dito na nag-decide sila 9 out of 14, no, yung 5 ay pumabor kay Senator Bato, yung 9 ay hindi. Hindi naman ibig sabihin uli, ma'am, na dininay na lahat yung petition ni Senator Bato. So, yun ang nakikita ng Supreme Court habang nagdidesisyon pa sila sa main issue. Yun yung tinatawag na interim relief, ma'am. Interim relief, no, temporary legal temporary order ng korte. So habang nagdi-decision pa sila doon sa mga main issue, yun nga po yung sinasabi natin na pwedeng magkaroon ng mas dahilan naman yung ating mga nasa DOJ, DILG para arestuhin po si Senator Bato de la Rosa. Wala pong pabor na pabor po 'yon sa Department of Justice, lalo na doon sa mag-execute ng warrant. Kasi pwede nilang gawin 'yon habang dininay ng Supreme Court yung petition ni Senator Bato. Ito naman yung pagkakataon nila na naarestuhin si Senator Bato. Pero may malaking hadlang doon, Sara, no? Yung tinatawag nating resolution na ginawa ng legislative body, yung Senate, na kahit non-bailable yung kaso since nasa loob ng session hall si Senator Bato, ay maaari pa rin pigilan yung pang-aresto. So, ulitin ko, nagbabanggaan dito yung legislative branches natin at saka yung executive. At ang namamagitan dito ay yung ating judiciary branch, ma. Kaya lang yung problema, wala ngayon sa custody ng Senate yung physical ni Senator Bato de la Rosa. So hindi effective yung kanilang ginawang resolution dahil wala sa kanilang AOR, wala sa kanilang hindi nila hawak si Senator Bato. Yes, physically wala si Senator Bato sa Senate. So ibig sabihin vulnerable siya to arrest, no, execute in-execute niya ng ating mga law enforcement agencies. Pero again, Prof, obligado ba ang ating mga otoridad na arestuhin si Senator Bato de la Rosa?
kahit na ang warrant ay galing sa ICC at kahit na for the meantime dininay ng Supreme Court ang TRO? Tingin ko ma'am hindi obligado kasi nasa gobyerno natin yan kung iso-surrender si Senator Bato o hindi, no? Kasi gusto na nga siyang arestuhin. So ang ICC kasi ang ICC nag-issue ng warrant of arrest. So nasa government na natin yan, lalo na on the part of the executive, to execute yung warrant of arrest kung gugustuhin natin o hindi, to permit or surrender the suspect in the name of Senator Bato. Yun. Pero Prof, halimbawa naman po no na dinakip nila at dinala na sa The Hague. Ito ay ano lang po no, senaryo po ito, ini-imagine natin para alam natin anong pwedeng mangyari. Halimbawa naaresto nila, dinala sa The Hague si Senator Bato de la Rosa, tsaka lumabas ang resulta ng Supreme Court na may TRO na, paano po yun? Simplihan lang din natin yung sagot niyan, Sarah, no? Since na-surrender na si Senator Bato, the ICC now has what we call a full jurisdiction over the person, the case kay Senator Bato. Hindi na rin pakikinggan ng ICC na ibalik yan dito si Senator Bato kasi meron ng decision kami na illegal yung pangaresto at walang kaso siyang atap. O kung ano man ang maging decision ng Korte Suprema. So again, pag na-surrender na si Senator Bato sa ICC, ulitin ko, the ICC ay meron ng tinatawag na full jurisdiction kay Senator Bato. Yun. Halimbawa, kagaya nitong nangyari kay Duterte, kahit mag-issue pa ng kung ano ang Korte Suprema. Nasa ICC na yon kung pakikinggan nila ang decision ng Korte Suprema. Pero ganun ang mangyayari. How about pag yung executive natin ang nagsabi, binabawi na namin si former President Duterte at o kung si Bato sa senaryo kung halimbawa aareston at ipapadala si still dadaan pa rin sa proseso yung court proceeding ng ICC. Nasa decision na rin ng ICC yun. Kung kumbaga pagbibigyan nila, o sige, hindi na natin itutuloy itong yung kaso ibabalik na dyan. Pero pag gano'n ang nangyari, parang magkakagulo lalo ang Pilipinas, no? Since ako siguro kung nandoon na sa ICC, mas pabilisin ang pagdinig ng kaso. Yung tinatawag natin na speedy disposition of case, no? Pero hindi ko sinasabing guilty, hindi ko sinasabing acquitted ang mangyayari kay Duterte at saka kay Senator Bato. Pero Prof, for clarification, kahit din na arestuhin ng ating mga otoridad ngayon si Senator Bato de la Rosa, wala rin silang nalalabag na batas. Tama po ba? Ganito yan, Kung titingnan natin yung ICC rules, may paglabag kung hindi isusurrender or kung hindi maaresto. Kasi nag-issue na nga ng warrant of arrest. Kung titingnan natin doon, kahalahati yan. Since si Senator Bato, wala pang nilalabag na batas dito sa Pilipinas. What I mean is, hindi pa na siya sampahan ng formal complaint. Even in regional trial court, walang paglabag dito sa Pilipinas. And besides, under Republic Act na 9851, na dapat man lang naidaan at idinggin ang kaso ng nag-violate ng Republic Act 9851 sa regional trial court. Because the regional trial court have what we call the jurisdiction over this case. Yun eh. So kung titingnan natin ICC, may paglabag doon. Pero kung titingnan natin batas dito, tingin ko wala. Opinion ko lang po yun. Pero since mayroong negative side na nakikita ko rin dyan, kasi nag-withdraw na tayo sa ICC. So dapat, that is in effect hanggang ngayon. But the problem is, during the time
na allegedly na commit ang crime na ito ng War on drugs. Ni Senator Bato Mm-mm. at saka ni dating Presidente Duterte ay we are still a member of ICC during that time. Kaya kinakasuhan tayo ngayon. O kinakasuhan ngayon si Senator Bato at inisyuhan na ng warrant of arrest ng ICC. Pero yung panig po, sa panig ng mga otoridad na halimbawa ay aarestuhin nila ngayon si Senator Bato de la Rosa, hahanapin nila. Walang violation ang mga otoridad na ginagawa kung aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa. Wala din. Since ang temporary restraining order ay to maintain the status quo of both parties. Ano kung ibig sabihin ng status quo? Kung ano yung kondisyon at kalagayan ng both party, parang ganito yan. Sige, gawin nyo yung gusto nyo gawin. Ito naman sa kabila, gawin nyo yung gusto nyo gawin. Kasi ay dininay nga ang petisyon habang dinidinig namin yung kaso. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ko inudyuan. Inudyukan ng ating law enforcement. This is the right time para arrestuin si Senator Bato. Si Senator Bato naman, on the other hand, bilang maka-Pilipino, I'm not saying na sasabihin ko sa kanya na magtago siya. Kasi wala na siyang kaligtas-ligtas pag aresto siya at makapa siya sa ICC. Hindi kahit dito sa Pilipinas, pwede siyang ma-house arrest under the Senate. Yun po ang nakikita ko nga mangyayari dyan. Yun po sana din ang susunod ko na tanong. Kasi kung wala ding violation sa panig ng otoridad na arestuhin siya, may violation ba din sa side ni Senator Bato kung siya ay magtatago na lang? Kasi alam niya naman na pwede na talaga siyang lalong arestuhin. What if po talagang matagal naman din siya nagtago nung November pa? May violation ba siyang ginagawa kung magtatago siya? Ulitin ko ma'am, ang magiging violation niya doon sa ICC. Kasi may pananagutan ng ating government sa ICC na wala ng ngipin, ibig sabihin ng kakayanan ang ating mga law enforcement agency to arrest Senator Bato. However, kung titingnan natin, as this is just my opinion, as far as the law is concerned under Republic Act 9851, since yung ating regional trial court ay have the full jurisdiction over this case, over Senator Bato, wala siyang paglabag kasi wala pang sinasampang demanda dito sa Pilipinas kay Senator Bato. Pero yung worries po, yung pangamba naman ng ilang mga netizens no ng mga taga sa atin, kung magtatago na lang ba siya forever? Senator siya, anong gagawin niya? Paano siya magpa-function as senator? Paano po 'yun? Nasa Senate na 'yon kung siya ibibigyan ng sanction or penalty since absent siya. Since nakikita ko naman ay pinoprotektahan ng majority. I'm not saying all the Senate or the senator are protecting Senator Bato. Some. Pero pag nalip ang order na parang ganito, the Senate decided to surrender si Bato at all costs. Wala na rin magagawa si Senator Bato nun. At talagang kailangan i-surrender siya. However, kung siya pa rin ay nagtatago, kahit 10, 20, 40 years magtago si Senator Bato. I am talking about prescription, ano? Ang ibig sabihin ay pwede pa rin siyang arestuhin. Why? Under Republic Act 9851, ang krimen ng international humanitarian law or against penalizing this crime ay no prescription. Wala po itong paso. Hindi po ito mapapasok kagaya ng ordinary case na homicide, murder, magtago ka ng 15 to 20 years. As long as buhay After ka. that, under article na 89 of the revised penal code. This is what we call the extinguishment of criminal liability. So prescribe ang crime. Pero dito sa kaso ni Senator Bato, ito po ay walang prescription. Walang prescription. Pero ang nakikita ko niyan, pag nagpalit ng administrasyon, I'm not saying na si VP Sara ang manungkulan kasi she is now in impeachment trial, no? Kung matanggal si Sara, hindi na siya pwedeng tumakbo bilang vice president At yung iba naman ang mag-take place, yung manungkulan, mag-decide din, no, poprotektahan natin si Senator Bato. Hindi
hindi natin siya susurrender. Pwede yun. At walang magagawa ang ICC doon. Kasi yun ang sinasabi na may surrender. Okay, pwedeng isurrender o pwede rin hindi. Or gawin na lang, sige, hindi namin isusurrender si Senator Bato o the former Senator Bato dahil sa haba ng pagtatago niya, dito natin i-decide sa Pilipinas and let the court, the regional trial court decide the case. Yun yung kaya on the part of Bato. Kasi we never know the part of the former President Duterte kung kailan matatapos ang kaso. Pero ako nakikita ko hindi lang sa batas sa Pilipino no kaya nakagawa ng kasalanan o hindi. The accused has the right for speedy disposition of the case. And that is also stated in our constitution. I do not know kung ano yung rulings ng ICC with regards to the disposition of this case. So, ibig sabihin, walang pwedeng ipataw na sanction sa Pilipinas from ICC kung hindi tayo magpa-participate na isuko si Senator Bato de la Rosa. Wala ako nakikita since we withdraw our membership sa ICC. Wala po ako nakikita. That's only my So, kumbaga, Prof, depende na lang talaga sa ating gobyerno kung ano ang desisyon natin, kung isurrender si Senator Bato de la Rosa o hindi. Yan po yung mas malinaw. Iyon yung mas malinaw. Nasa government na natin yan, lalo na on the part of the executive, kung iso-surrender natin o hindi. Kasi for the meantime, the Senate ay is trying to protect Senator Bato na wag siyang maaresto, lalo na kung siya ay physically nasa Senate. Kasi mayroong resolution yan. At may sinasabi na kailangan arestuhin si Senator Bato kahit na nasa sa Senate. Kasi kung ang tawag doon parliamentary immunity, kung halimbawa naman ay 6 years in below lang ang punishment. Pero nagkaroon nga ng resolution ang Senate na kahit non-bailable ang kaso, since physically nasa custody o nasa Senate si Senator Bato, hindi siya pwedeng arestuhin ng kahit sino. At kung sino man ang umaresto sa kanya, may paglabag po ito sa ating criminal law. Prof, may mga nagsasabi din, para matapos na at para mas malinis niya na lang ang kanyang pangalan, bakit nga ba hindi na lang din talaga siya sumuko? May judgment naman magiging tama siguro ang ICC kung guilty or not guilty. Para sa inyo po ba, Prof, magandang idea na lang din na sige na, para wala nang madama, hindi na magkagulo ang Pilipinas, susuko na lang si Senator Bato de la Rosa. Sumurrender na lang siya. Kung ako man personally, this is just my personal opinion. Kung susugo si Senator, itry ang kanyang kaso dito sa Regional Trial Court, kahit sa korte dito sa Pilipinas. Kasi kung siya ay susuko at didiretso siya sa ICC, magiging limited. O talagang siguro 90% ang kanyang limitation sa paggalaw sa kaso. At kung ano yung nangyayari ngayon kay dating Presidente Duterte, mangyayari din sa kanya. Nangyayari na nga sa Presidente, sa Senator, what more? Sa mga ordinaryong tao natin. Sinasabi lang ng iba yan kasi iba pa rin na ikaw ay dinggin ang kaso mo sa ibang bansa. Ito lang yan may mga OFW tayo nakagawa na ng matinding krimen sa ibang bansa. Question, bakit sinasalo natin dito? At hinihiling natin na doon sa bansa na yun na huwag patayin. Huwag magbigyan ng death penalty. I'm not saying na kinakampihan ko si Senator Bato. No, kung talagang guilty, dito sa Pilipinas. Kasi meron din naman jurisdiction ang ating korte sa ganitong mga kaso under Republic Act 9851. Pero kagaya ng sinasabi ko, kapag nagbangga itong batas na ito, this is just a special law, bumangga ito sa ating saligang batas, the Constitution itself, ay tingin ko, the Philippine Constitution will always prevail since this is the highest form of law in the land dito sa Pilipinas. Pero Prof, may nagsasabi din kaya ayaw nila ditong gawin ang paglilitis kay Senator Bato dahil nawala na yung faith nila sa ating gobyerno, sa ating sistema dito. Kayo po bilang law professor, kayo po ay nagtuturo rin ng tungkol sa batas. Ano po ang masasabi nyo? Dahil
may mga tao din talaga na nawawala na po ng faith, nawawala na ng tiwala sa justice system dito sa ating bansa. Kagaya na sinabi ko, no, law is a law, no matter how hard it is. Kaya nga nagkakaroon ng deciding factor pagdating sa higher court. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo ang nagde-decide eh. In bank, ibig sabihin nito ay lahat ng justices natin ay magde-decide. Kaya nga hindi sa lower court pwede magkaroon ng injustice eh. Pero I'm not saying sa Supreme Court magkakaroon ng injustice din. There is still justice. Kasi ang inyong lingkod din po ay isa sa naging biktima ng injustice. Pero still, hindi nawawala yung tiwala ko sa justice dito sa Pilipinas. Na darating ang panahon, lalabas at lalabas din kung ano yung totoo. And justice will always prevail. Yung iba kasi nakakaranas niyan kasi nadi-deny. Sample, natalo sa lower court. Hindi na umapila eh. Doon yung malalaman pag ang kaso nasa Supreme Court na yan. At kung ano man yung decision ng Supreme Court, maging magtiwala tayo. Dahil matatalino yung mga nandun sa Supreme Court. Hindi naman sila basta nababayaran lang. At 14 Associate Justice yan, plus 1 Chief Justice. No? And this is the reason bakit nagkakaroon ng dissenting opinion. Ano yung dissenting opinion? Kontra doon sa majority decision that has been made by this court. No? Masasabi nyo lang yan, una, pag may alam kayo sa batas. Pangalawa, makarating sa higher court yung kaso. Kasi we know the fact na marami talaga sa lower court. No, I'm not saying na nilalahat ko. May mga fiscal, may mga law enforcement, kasabwat ang fiscal, arestuin si ganon. Injustice yan eh. Pero kung may alam ka sa batas, no, gaano man katagal, ay tatagal niyan, tatayo ka, lalabanan mo yung kaso. Hindi po pwedeng wala kang kaso, sinet up ka lang. Makikibit-balikat ka lang, sige, aaminin ko na lang. That is injustice. Sino may kasalanan yan? Ikaw, inamin mo eh. Pero kung ikaw, ilaban mo hanggang matapos ang kaso, mananalo ka. Kasi kahit ginawa mo na yan, magkaroon ng technicality, pagdating sa korte, sa higher court, hindi pag-uusapan yung the facts of the case. Yung pag-uusapan din dito, the questions of law. Nagawa ba ng tama? Na-apply ba yung tama yung batas? Kapag hindi, pwedeng ma-acquit o i-reverse yung decision ng lower court. Still, I have the faith pagdating sa ating korte. Kung hindi man sa mababa, at least sa higher court, I still believe that there is what we call justice, especially on the part of the Supreme Court. Ulitin ko, kaya nga may 14 Associate Justice and 1 Chief Justice to decide the case dahil sila'y matatalino at bihasa na sa mga anumang kaso. Mm-hmm. Ayun. Ayan, maraming salamat po Prof dahil muli nyo pong ni-redeem ang aming paniniwala syempre sa ating justice system. Prof, ano po yung last panawagan nyo po sa ating mga kababayan? Yung iba siguro nag-iisip, ano bang pakialam ko anong mangyari kay De La Rosa? Ano po ba ang dapat nilang maintindihan? Ano ba yung itong story ngayon ng ating former president at ni Senator Bato De La Rosa? Ano ba to? Anong nire-represent nito as a whole sa atin, mga ordinaryong tao? Ako inalulungkot. May pumapabor, may negatibo. Ngayon, ulitin ko, kung wala po tayong alam sa pangyari, wala po tayong alam sa batas, manahimik na lang po tayo, magdasal tayo. Huwag na po tayo makisawsaw at makikulo. No, wala naman tayong alam sa pangyayari. Tapos naguhusga tayo. Marami dito, mga professor, naturingang mga doktor, mga kung anong tataas na tungkulan sa eskwelahan. Ano? I'm not attacking anyone here. Ano? Tira tayo ng tira. Wala nga tayong physical na evidence, di ba? Na personal. At ang ginagawa natin, nakikisawsaw lang tayo sa iba. No? Huwag po nating gawin 'yon, no? Tandaan natin kung anong nangyari kay Duterte at kay Bato, no? Matataas na tao na ito. Mas pwedeng mangyari sa ordinaryong tao na kagaya natin. At lalong-lalo na doon sa walang alam sa batas. Kaya tayo naapi. Sabi ko nga lagi sa estudyante ko, di bali maging mahirap tayo, salat sa yaman. Maging mayaman ka lang sa batas. Palagay ko tatayo ka sa katotohanan at lalaban ka para sa justice. Yun po ang ibig sabihin natin at maapektuhan po ang ekonomiya nito. Because these two person
in the name of former President Duterte and Senator, it replicates our forms of government dito sa Pilipinas. Since nagkakagulo tayo, maapektuhan ang ekonomiya natin in what way? Hindi na ako mag-invest dyan sa Pilipinas. Na mas marami sanang job opportunity. Dahil nagkakagulo nga ang mga mambabatas nila. Ang 3 branches of government nila nagbubungguan. Bakit pa ako mag-invest dyan? And that's the reason ang ating ekonomiya ay bumababa. Tulad niya, tumaas ang gas. Walang halos magawa ang government, no? Na pwede naman ma-resolve yan in some other way. At ang dami nagrereklamo, karampot na nga lang kinikita ng driver, hindi pa tinataas ang fare. At yung mga ating mga manggagawa, malit din ang sweldo. Sino ang kumikita? Yung malalaking kumpanya. So nagkakaroon ng domino effect. Ayun yun. Yung iba kasi opinion lang natin yan. We'll never get wrong sa opinion. Pero dapat, bigyan natin ng konting legal basis. Mag-research din po tayo. No, hindi po perfect ang inyong lingkod. Ako po ay nakakaranas din ng injustice. But still, andito po ako ipamahagi yung aking knowledge dito sa ating radio station 1116 DXAS. Sabi ko nga sa inyo, I am a criminology professor. May konting alam po tayo sa batas na aking sinishare. Hindi po ako abogado. Ayun po, disclaimer lang po yon. Pero at least, kahit paano ay may matutunan po kayo sa inyong abang lingkod. Opo. As also representing the F4 Social Justice Educator of the Philippines. So, God bless po everyone. Ayan, maraming salamat Professor Arnel Golen Sanchez. Talagang napakinggan natin ang side A, side B, ang mga pwedeng future na mga kaganapan. Alam na din natin ano yung mga pwedeng maging o pwedeng mangyari, no? At least tayo ay knowledgeable at dahil may alam na tayo, mas magiging tama po ang ating opinion at alam natin ano ang mas dapat nating ipanalangin. Prof, maraming salamat po sa inyong karunungan. God bless you, Professor Arnel Golen Sanchez. Thank you. God bless. Pag-isipan natin. Ayan, para po sa ating pag-isipan natin, no, sa ating naging discussion ngayong umaga, simulan po natin magsimula po tayong mas maging mulat sa mga legal na proseso at desisyon ng korte. Mahalaga po na nauunawaan natin kung papaano gumagana ang ating batas dahil ang mga ganitong issue ay hindi lang tungkol sa mga politiko. Maaari rin itong makaapekto sa tiwala ng publiko sa hustisya at pamahalaan. At syempre, itigil natin ang pagpapakalat ng maling impormasyon at panghuhusga agad kahit wala pang pinal na desisyon ang korte. Hindi porket na-deny ang TRO ay ibig sabihin ay guilty na agad at hindi din tama na gawing personal o emosyonal lamang ang usapin. At ipagpatuloy po natin ang pagiging mapanuri, responsable at bukas sa magkakaibang pananaw. Mahalaga po ang paggalang sa due process at sa rule of law habang hinihintay ang susunod na hakbang ng Supreme Court at ng iba pang mga otoridad. Manalangin po tayo, Panginoon, aming Ama. Maraming salamat po sa inyong gabay at karunungang ipinagkaloob ninyo sa aming talakayan ngayong araw na ito. Naway magpatuloy o patuloy po ninyo kaming gabayan upang maging mapanuri, mas maging makatarungan at maging mas responsable po sa aming mga pagtingin, sa aming mga opinyon, sa mga usaping may kinalaman po sa batas at hustisya. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na pairalin ang katotohanan, respeto at pag-unawa sa gitna po ng magkakaibang pananaw. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at tamang pagpapasya ang aming mga, lalo na po sa aming mga pinuno, sa aming mga hukom,
at sa lahat po ng kinauukulan upang manaig ang katarungan at kapayapaan sa aming bansa. Naway manatili kaming tapat sa tama at patuloy na maghangad ng pagkakaisa para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras natin mga kaibigan, 8:24. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Good morning muna kay Tristan Gulay. Buenos dias, Ate Sara. Hello Tristan. Good morning din sa iyo at sa lahat ng mga sumama at nakinig sa ating programa. Naku, hopefully ay may natutunan po tayo sa ating naging discussion ngayon. Thank you din sa ating technician Kuya Rolando Alfonso. At syempre, susunod na po ang programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Nagarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Muli ako po si Sara Mito Labing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.